Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid. Live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, puro-puro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katulungan ng talaman ukol sa mga gawan, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay kailangan ng mga proyekto at pagpapatukan ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonion at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang kapagating balita si Boyet Guillermo. Hello! Hi! Magandang hapon po Luzon, Visayas at Mindanao. At sa iba't ibang dako ng mundo na naaabot po ng Balitang Pilipinas Worldwide, narito na naman po ang isa na naman pong ating edisyon ng Balitang Pilipinas Worldwide. Araw po tayo ng Lunes, September 18, 2023. Ayan, nako! Talaga naman po mga kaibigan, tayo po ay nalalapit na po sa Christmas season. Ano ho, kaya't ang ating po mga kababayan ay abalang-abala na mga kaibigan. Para tayo nasa perya, no? Ayan. At tayo po ay magsama-sama muli. Masyado yatang, pagdating yan sa ano natin, ang pangit ng signal niyan, ang boses niya masyadong matindi. Anuhan mo muna siya. Bawasan mo siya ng ng volume. Malamang sa alamang. Ano yan eh. Medyo ano naman niya. Yan. Yung ganyan lang. Yan. Okay. Hello? Yan. Try mo nga. Baka meron ba? Ayos bang tunog? Diyan sa monitor mo dyan?
Okay, yan, di ba? So, muli po, inaanyayahan ko po kayo. Magsama-sama po tayo sa isang oras ng ating pong balitaan at pagtalakay po ng mga nasa likod ng balita na gumimbal. Hindi naman ho na pumutok sa ating paligid. Parang parang pasabog pumutok eh. Oo. Yan, pag-usapan po natin, talakayin po natin, himay-himay natin, salat-salatin natin, amoy-amoy natin. Ano yan? Manok. Ha? Ha? Ano? Oh, ano yan? Manok. Ayan, tayo, siyempre, yung serbisyo publiko, hindi humawala dito sa ating program. Excuse me po. Programa. Medyo ang inyong likod kaya ang lakas ng natin ng dating. Lakas ng dating natin busog na busog tuloy tayo. Napaaga ho hapunan. Dahil maghapon ang inyong pong likod talaga hong nag-rest ng maigi. Nagano ho ako nagpahinga ng gusto, diretso ang tulog. Oo. Hindi na ho na nangalian. Kaya, ayan, pagkagising ho ng mga alas 4, tsaka pa lang ho na ng halian, kaya ang inyong likod, busog na busog, dumidighay-dighay pa. Dahil, alam nyo, kahapon, malayo ho ang ating pong narating. Malayo ho ang aking narating. At siyempre ho, sa biyahe, natagtag tayo ng gusto, napagod. Kaya, biruin ho ninyo, madaling araw ka pa umalis ng linggo linggo ng umaga. Dumating ka, alas 12 na ng gabi. Biruin nyo ho yun, 24 oras, gising. Kaya binawi ko. Binawi ko ho yung nawala sa aking lakas. Ayan. Kaya kita nyo naman yung ating introduction, Live na live. Buhay na buhay. Walang patay. Ayan. Kaya naka-recharge ho tayo recharge ho tayo. Kaya ganon. So, dapat din, mga kaibigan, siyempre, unang araw po ng linggo, ayan, kinakailangan naman po talaga maipakita natin na tayo ay masigla. Kapag araw ng Lunes, masigla tayo sa ating unang araw ng pagtatrabaho. Ayan. Kailangan na kailangan sapagkat nalalapit na. Nalalapit na tayong singilin sa pagkakautang natin sa mga bata. Mga batang tinaguan natin tuwing araw ng Pasko. Kayong mga ninong at ninang, ayan, marami na kayong pagkakautang sa inyong mga inaanak. Puro kayo tago. Ayan. Itong mga linggong ito, itong mga panahon na ito, tayo'y magsikap. Magsipag. Magtrabaho para tayo guminhawa ang ating buhay at pagdating ng pagbabayad pagbabayad ng utang sa mga inaanak. Yan. Teka nga, ba't nangyari dito? Sa mga inaanak ay hindi sila ay mabigyan natin sila ng kasiyahan.
Yan, mabigyan natin sila ng kasiyahan sa araw ng Pasko. DZ Double G. Ano ho? Ayan. Kaya tayo ay magsipag. Ano ho? Magsipag. Hoy! At nakakalungkot. Nakakalungkot ang ating mga lumabas na mga balita. Ito na naman po ito na naman pong ano natin, oo. Yung ating mga oil companies. Nagbabanta na naman pong magtaas ho ng presyo ng produktong petrolyo at big time. Oo, big time po ang taas presyo ho nila. Ba? Abot daw po ng 2 piso bawat litro. Wow naman. Ayan na naman po tayo. Nung 1 linggo lang no? Talaga ho, para ho talagang sirit ng sirit ho ang presyo ng gasolina. Alam natin ang magiging epekto ho niyan. Tataas ho ang tumataas ho lalo ang bilihin natin eh. Kasi yan ho ang nagiging dahilan ng ating mga negosyante, mga ngalakal, mga driver, pagdi-deliver, mga delivery. Nako, tingnan nyo. 2 piso daw po ang maaring idagdag presyo sa produktong petrolyo. Yan. So, ang Chevron, at ang Caltex, Philippines, Shell, yan, dadagdag po sila. Nag-anunsyo po sila ng 2 piso per liter ng presyo ng gasolina. 250 sa 250 sa diesel at 2 piso sa kerosene. Hay nako. Laki ho niyan. Napaka ho talaga, no? Sana po ito ay mabigyan po ng solusyon ng ating pamahalaan. Kung ang dinudulot nito ng taas presyo yung sinasabi na yung tawag diyan yung laging pinagsisigawan po ng mga natin, mga sektor ng transportasyon. Yung oil regulation law. Oil regulatory, ano ba 'yun? Iba 'yun. So, ayan ipatutupad po ng Shell ang pagtaas ng presyo nila sa ganap na alas 6. Yan. Alas 6 ng umaga. Bukas, September 19. Habang alas 12:01 naman, ang Caltex at alas 4 ng hapon ang clean fuel. Nito pong mga nakaraang linggo, 20 pesos po yung nadagdag sa presyo ng gasolina at kerosene, habang 40 naman sa diesel. Di ba? Kadadagdag lang yan, Ngayon, 2 piso, biglaan na naman po. Kaya talaga umaabot na sa 15 pesos and 50 centavos po per liter ang kabuong itinaaso sa presyo ng gasolina.
nitong mga magkakasunod na linggo. O ngayon ho ay 11 pesos naman and 10 centavo per liter sa diesel at sa kerosene ay 7 pesos and 94. Ano? Kaya hindi na ho ano ho ito, hindi na makatarungan. So magkano na naman no ang umaabot ang presyo ng per liter ng ano. So naglalaro na naman ho yan nasa buti na lamang din ho may mga kumpanya ng langis na talagang mababa. Ano? May mababang presyo kaya doon ho nakakabawi at nakakatipid ho ang ating mga motorista. Naghahanap talaga ng oil companies na mga gasolinahan na mababa ang presyo. Sa ngayon, nasa ano? Yung iba, maabot na ng 60, 65, yan, ganyan. Uy, 69? Ano? Ay, nako. Kawawa ang ating taong bayan kapag ganyan, lalo na po yung ating mga mahihirap. Oo. Mahirap na nga, napapahirapan pa ng husto nang dahil sa pagtaas po ng gasolina at ang epekto niyan pagtaas ho ng bilihin. Ano po? Kaya sana po no, gumawa ho ng paraan ng ang ating pamahalaan tungkol po dito. Pag-aralan po yung oil regulatory ano ho para kung ito ang nagiging dahilan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo siguro ano na ito maibolis na ho itong batas na yan. Ano ho? Sabagay ng mga nakaraang araw na yan na ho rin ano, pinag-aaralan din ho natin ng ating pamahalaan diyan yung batas na yan para maamendahan at hindi para makatulong ho sa paghihirap po ng ating mga kababayan. Ano ho? Alright. Ano ba yung ating pa bang ano dyan? Teka ro, bago tayo patuloy, ano? Ako po ay babasa muna ng ating mga ano. Ayan, si Paring Crispin, nandiyan na. Hello, Paring Crispin. Magandang araw sa iyo ng Lunes. Salamat sa inyong pananood at patuloy lang at manatili. Ayan, si Lorna Ginoves Flores. Isang magandang hapon sa lahat ng viewers. God bless po. Hello yet. Ayan, gandang hapon sa ating lahat, sabi ni Crispin Lambayan. Si Lorna Ginoves Flores, yan. Dalawa lang sila nakita ko. Pero dami nanonood. Mag-comment po kayo. Mag-comment para mabanggit ang inyong mga pangalan. Ano ho? Mabuti na lang din po, no? Sa ngayon, posible ho maging manatili ho ang price cap sa rice price cap ho dahil ito katulad ho nito tumaas ho nadagdagan na naman ho ang presyo ng petrolyo, so pinapanatili po no isinusulong po ni House Minority Leader Marcelino Libanan na manatili po yung price cap sa bigas. Kasi para ho talaga makontrol ho yan, makontrol yung pagtaas dahil sa Hoy, paring Gilbert Labandia. Ayan, nanonood si Gilbert Labandia. Maraming salamat, pare. Share sa iyong mga kaibigan itong programa
At sabi mo, mag-like na rin para at mag-comment para mabati ko sila. Alright. No, ayan. Yung price cap sa bigas, maaring manatili dahil isinusulong po ng isang kongresista na ito ay manatili para ang ating mga kababayan na hindi ho mahirapan sa pagbili ho ng bigas at manatiling yung presyo niya ay ganun pa rin ho. Ano ho? Sa ngayon po, sa bagay, sa tingin natin, maganda po yun, At yung mga nagbenta naman ho, ayan, binigyan naman ho sila ng ayuda, tulong ng ating pamahalaan para naman hindi naman sila masyadong masaktan. Kaya, ayun, ang ating pamahalaan hindi naman nagpabaya. Kaya tama lang din po yung mungkahi na manatili po yung price cap sa bigas. Ayan. Okay. So sa ngayon meron din hong iba, may mga bago pa ring pamamaraan na ginagawa ang ating pamahalaan. Yung ano din ho yata ay yaan ay lalagyan din ho yata ito ng pagtatakda din ho ng presyo. Presyo naman ho ng bilihan din ng palay. Para din ho makontrol yung presyo niyan. Na ano ho natin ho yan, sana mangyari po yan yung presyo dahil tatakda ho yata hindi tayo nagkakamali sa ating tatakda ho sa bilihan sa palay as mga 18 pesos. Yan. 18 pesos. Kasi ho, pag yan dyan ho sa presyo na yan, hindi na hulugi dyan ang kasi kung minsan nabibili lang ho ng nabibili lang ho ng 13 pesos. 16 hanggang 16 pesos yung kilo naman ho ng palay. So nalulugi, kumbaga talo ang magsasaka. Pagkatapos biruin ho naman ninyo pagdating ho sa merkado, bigas na ho siya, biruin nyo, maabot ng ganun ng presyo. Talaga yung ating mga negosyante, hindi naman natin sila masisi. Kaya nga nila pinasok yan na magnegosyo para tumubo ng tumubo. Tubo rito, tubo doon. Yan lang ang kanilang talagang focus sa kanilang negosyo. Lamang katutubo ho niya ng katutubo, baka kung ano-ano man ho ang tumubo sa katawan ninyo. Kaya kung minsan panawagan namin sa inyo, mag-isip-isip naman po kayo para naman yung mga kababayan natin hindi mapahirapan o hindi maghirap sa mga patuloy na inyong ginagawang tubo ng tubo, pataas ng presyo. Kaya sana naman po maawa kayo. Maawa naman po kayo sa mga lalo na sa mga maralita. Mga maralita. Mahirap na nga ho, Mahirap na kung ganun pa lagi na ang sweldo ho. Ang sweldo ho ay
Nirereklamo pa rin nga po ng ating mga manggagawa dahil kulang na kulang ho talaga. Kulang na kulang. Hindi makapantay, hindi makasabay yung kanilang kinikita. No, yung kanilang arawang sahod. Hindi ho makasapat sa kanilang pangangailangan. Eh, lalo na siguro kung hindi marunong magtipid, hindi marunong mag-budget, no, buti na lang may may bahay na talaga naman marunong mag-budget. Basta't ang mahalaga ay makakain ng 3 beses. No, wag lang sasablay. Yan no. Okay na yung makapag ulam ng basta't okay na yung merong ulam. Hindi na ho kailangan na talagang masarap. Basta lang magkasya sa loob po ng saglinggong pangangailangan, yung kanilang pera, no? Kanilang pera na pang budget para sa isang linggo. Right? Magandang hapon sa lahat. Bumabati si Gilbert. Gilbert Labandia. Alright. So, silip tayo ng ating mga patingin nga tayo ng ating mga balita diyan para naman ano ito? Palitan mo yan. Yan. Wag yan. Sige. Anong maigi? Ayan. Wag yan. 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 Pinaghahanda daw po. Ito na. Dito na rin tayo, no? Pinaghahanda po ng Department of Energy ang mamamayan dahil sa magtutuloy-tuloy pa. Ano ba yan? Tutuloy-tuloy pa ang pagtaas ng presyo ng crudo. Noko. Ayan na nga bukas may pagtaas na. Ganun na lang ba ang magagawa ho ng ating Department of Energy na parang paalala na lang kung ano yung dapat gawin? Paalala? Wala ba tayo ho diyang magagawa na Yan, sabi po ng DOE, na posible pang magtagal pa ng hanggang Disyembre o hanggang buwan ng Enero sa susunod na taon ang nararanasang pagtaas ng presyo ng crudo. Isa sa mga dahilan ay ang patuloy na pagtaas ng demand. Diba? Bakit ganun? Ibig sabihin, patuloy ang pagtaas ng demand. So, maraming mamimili. Diba? Hindi naman kinakapos. Bakit tuloy-tuloy naman ang takbo ng bentahan ng crudo? Pero kung kailan tuloy-tuloy ang bentahan ng crudo, doon pa tumataas. Parang hirap pa unawain, Parang hirap matanggap. Sa ating pagkakaalam, kapag kinakapos ng supply, doon tumataas. Pero ibang klase ito. Ibang klase. Ito sa petrolyo. Pag mataas ang demand sa ibang bansa, gayon din ang pagbawas sa produksyon ng mga oil petroleum countries. Naku po. Ayan na. So, pinaghahanda na tayo. Paano tayo maghahanda yan? Paano ba ang paghahandang gagawin? Mag-panic buying ba tayo? Magpa-panic buying? Mag-iimbak na ba tayo ng
petrolyo, ng produktong petrolyo. Hmm. No? Nako. Talaga. Oo. Ayan. Okay. Sige. Medyo no? Pasensya na po kayo. Parang hirap pagdating sa pagtaas ng presyo, no? Parang sakit sa loob. Pag yan ang mga tinatalakay natin, no? Na yung mga taas presyo ng bilihin, talagang nakakasakit sa loob, ano? At ang hirap pong magbigay ng magbigay ng puro-puro ng ng opinyon. Kasi nakakapanghina. Nakakapanghina eh. Doon pa lamang apektado na tayo eh. Naapektuhan na po tayo sa yung atin na lang pong katawan naapektuhan sa pangataas ng presyo eh. Okay. Alright. So, ano po? Tingnan ko pa nga, tama, pwede pa ba tayo? At baka marami ba tayong mga balita dyan? Yan, ano naman yan? Ano yan? Yan, yung taas presyo na nga ho yan, no? Ayan. So, asahan ho natin. Kaya dapat sa ating mga motorista, no, habang hindi pa nag-umpisa yung dagdag taas presyo ng gasolina, sa crudo, sa kerosene, magpa-full tank na ho kayo. Paano nga kung wala naman din hong kwarta? Walang pampa-full tank. Yung iba ho dyan, hanggang 500 piso lang ang kaya. Ano? 500 piso. Ako 500 piso lang ako magano, hindi ako nagpapa-full tank. Bubusugin mo ng no, bubusugin mo yung sasakyan mo ng gasolina di ang bigat nun. Lalamunin lang ng lalamunin kasi pag mabigat ang sasakyan, hirap ang sasakyan. So kinakailangan niyang di ba? Lumakas ang kanyang energy. Ano ba ang nagpapalakas sa kanyang energy? Di yung gasolina. Di ang lakas niyang lumaklak ng gasolina. Di ubos agad ang gasolina mo. Kaya hindi ako nagpapa-full tank. Yan ang hindi alam. Dagdag bigat ho yun eh. Ilang litro kakargahan mo, papu-full tank mo. 10 litro. Di ang bigat na 10 litro o 15 litro, 20 litro. Yung tangke mo, ganun kadami ang laman ng gasolina, di ang bigat. Tatakbo ang sasakyan. Siyempre, nahihirapan siya, nabibigatan siya, kukonsumo siya. Kukonsumo ng yan. Lalaklak yan para maging malakas. Makayanan ang manatili yung ganda ng takbo niya, yung bilis ng takbo. Pero, ang lakas niyang lumamon. Lakas niyang lakas niyang lumaklak ng gasolina. Di ubos din. Ubos din. Hindi ka nakakatipid. Lalo ka lang lalo lang napapalaki ang gastos. Nagpapultang ka dahil nagpapultang ka. Tingnan nyo, napapansin nyo ba yan? Napapansin nyo ba yan? Shout out daw. Magpautang sa akin para sa mga full tank na ako. Papu-full tank na ako. Parang Gilbert, hirap na nga ng buhay mangungutang ka pa sa kapwa mo. Ikaw ang magpautang. Mayaman ka na. Ayan, si paring Gilbert. Magpapagas na ako mamaya. Magkano kaya ang taas ng turbo diesel? Nako! Oo, magpaano ka na. Yung tama lang.
Oo, yung tama lang. Hindi mo naman pwedeng iimbak yan sa bahay. Naku, delikado. Mag-iimbak ka ng gasolina sa bahay, delikado yan. Naka, mas lalo kang malulugi. Oo. Pag yan ay natapunan ng sigarilyo, bagang. Yung bagang mo, tanggal. Kaya wag niyong gagawin ho yan. Nang dahil gusto ninyo makatipid, dahil, ay lalo kang, may kasabihan nga tayo na naghahangad ka ng malaki. Nauuwi sa wala. Nang naghahangad daw ng isang, nauuwi sa, mga kasabihan natin, nakalimutan ko. Yeah. Ganon, Alright, sige. Tayo po, ano na ho tayo? Yan. Balik mo na sa dati, dako na tayo sa ating balitaan. Ayan. Sa ating pong ikalawang yugto ng ating programa. Okay, narito na po yung ating pong mga ulo ng balita. Philippine Coast Guard kinumpirma ang pagkasira ng mga coral reef sa mga lugar na pinasok ng Chinese Maritime Militia. ...2024 national budget target na maipasa na ng Kamara bago ang session break. Let's get ready to rumble! Panukalang pondo ng Office of the President at OBP para sa 2024. Sasalang pa rin sa plenaryo. Department of Energy, inalerto ang publiko sa patuloy na oil price hike. ₱2 taas presyo ng gasolina at 250 naman sa diesel, ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas. Kamali, pinalawig pa ang paghahain ng disqualification case para sa mga Barangay SK Election 2023. Comelec nagbabala naman sa mga e-wallet operators hinggil sa digital vote buying. 40 milyong halaga ng smuggled na bigas na kumpiska ng Bureau of Customs sa dalawang warehouse sa Las Piñas at Cavite. Australia at Japan nais na ring lumahok sa Joint Maritime Patrol sa West Philippine Sea. Suportado at kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG ang inilabas na ulat ng Armed Forces of the Philippines o AFP Western Command o WESCOM hinggil sa pagkasira ng mga marine environment at sa coral reef sa Rosul Reef at Escoda Shoal. Sa datos ng PCG mula August 9 hanggang September 11, tinatayang nasa 33 Chinese vessel ang namataan sa karagatan sakop ng Rosul Reef at 15 naman sa Escoda Shoal. Kaugnay nito, sinabi ni PCG spokesperson for the WPS, Commodore J. Tariela, nagsagawa ang PCG ng underwater survey sa seaweed ng Rosul Reef at Escoda Shoal kung saan halos na wala ng buhay na makikita sa marine ecosystem at maging ang mga coral ay nasira na dahil sa patuloy na illegal na mapanirang aktibidad ng Chinese Maritime Militia sa Rosul Reef at Escoda Shoal
posibleng tuluyan ng masira at mawasak ang maritime environment sa West Philippine Sea. DZGG. Plano ng House of Representatives na aprubahan na ang proposed 5.768 trillion piso ang national budget para sa 2024 bago ang kanilang session break. Bukas, September 19, magsisimula na ang plenary deliberation ng budget para sa susunod na taon. Ayon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, na papalawigin ng mababang kapulungan ng Kongreso ang kanilang trabaho sa buong linggo para maabot ang petsa ng pagpasa ng budget at maipadala ang appropriation bill sa Senado. Anya, mula umaga hanggang hapon ng Huwebes at Biyernes ay magdoble kayod sila para maabot ang kanilang timeline. Sa Setyembre 27 kasi, ang target nilang huling araw ng budget deliberation, ngunit ang lower chamber ay maaaring magkaroon pa ng session ng hanggang Setyembre 29. DZGG. Pagdidibatihan pa rin ng mga mambabatas ang panukalang pondo para sa 2024 ng Office of the President at Office of the Vice President. Ayon kay House Appropriation Committee, Senior Vice Chairperson Stella Kimbo, hindi nangangahulugang aprobado na ang pondo ng nasabing mga tanggapan dahil sa parliamentary courtesy sa dalawang opisina noong kasagsagan ng pagdinig ng panel. Matatandaan na inaprubahan ng House Appropriation Committee ang mga pondo ng OP na 10.7 billion piso at OBP na 2.385 billion piso para sa 2024 nang walang mga katanungan bilang parliamentary courtesy sa dalawang mataas na opisyal ng bansa. Nananatili din ang panukalang pondo sa confidential fund ng OP at OBP sa kabila pa ng pag-question ng mga mambabatas mula sa oposisyon. DZGG. Pinaghahandaan ng Department of Energy o DOE ang mamamayan dahil sa magtutuloy-tuloy pa ang pagtaas ng presyo ng krudo. Ayon sa ahensya na posibleng magtagal pa ng hanggang Disyembre o hanggang buwan ng Enero sa susunod na taon ang nararanasang pagtaas ng presyo ng krudo. Isa sa mga dahilan ay ang patuloy na pagtaas ng demand nito sa ibang bansa, gayon din ang pagbawas sa produksyon ng mga oil petroleum countries. Magugunitang nasa 11 na linggo na ang pagtaas ng presyo ng krudo sa bansa. DZGG. Tatanggap tayo ng buwan naman ng pag-uulat. Senador, hinamon ang BOC na sampahan ng kaso ang mga trader na sangkot sa smuggling at hoarding ng bigas. DZGG. Patrol Report. Si Zara May Laureño ang Kasamang may bitbit Boyet. ng balita. Sige nga Zara, sa detalye. Kasamang Boyet, hinamon ni Senator Chis Escudero ang Bureau of Customs na sampahan na agad ng kaso ang mga traders na hinihinalang sangkot sa smuggling at hoarding ng bigas. Ayon kay Escudero, marami nang isinagawang raids nitong mga nagdaang linggo at nagtataka siya kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin nasasampahan ng kaso sa mga ito. Binigyan din ng senador ang kahalagahan na masampahan ng asunto at madala sa korte ang mga itinuturing na nanabutahe sa ekonomiya ng bansa. Anya, hindi dapat natatapos lamang sa mga raids sa warehouses ang pagtugis sa mga smugglers at hoarders, kundi makulong ang mga ito. Hinimok din ni Escudero ang BOC na isa publiko ang pangalan ng mga traders at operators ng mga warehouses na ni-raid, gayon din ay ipinasa sa publiko ang takbo ng mga kaso sa ngalan na rin ng transparency. Ako si Zara May Laureño nag-uulat para sa DZGG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Zara May Laureño. Inanunsyo na ng ilang mga kumpanya ng langis ng kanilang magiging pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Simula mamayang alas 12:01 ng hating gabi
ng September 19 ay magpapatupad ang kumpanyang Caltex ng 2 piso sa kada litro ng gasolina, habang 2 piso 50 centavos naman sa kada litro ng diesel, habang 2 piso ang itataas sa kada litro ng kerosene. Ganito rin ang ipatutupad ng Philippine Shell bukas ng alas 6 ng umaga, habang ang kumpanyang Clean Fuel naman ay alas 4 ng hapon. Ipatutupad ang naturang taas presyo. Maging ang ilang mga kumpanya ng langis ay ipatutupad ang nabanggit na presyo ng mga produktong petrolyo. Magkakaiba lamang ang oras ng pagpapatupad nito. Ang oil price increase ay bunsod pa rin ng pagpabago-bago ng presyo sa daigdigang merkado. DZWG. Hinalawid pa ng Komisyon ng Eleksyon o COMELEC ang paghahain ng disqualification complaint laban sa mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataang eleksyon ngayong taon sa loob ng 5 araw. Sa isang resolution, sinabi ng full body na mahalagang maayos ang period ng paghahain ng mga petisyon para sa disqualification kontra sa maagang pangangampanya, pagbili at pagbenta ng boto para maprotektahan ang integridad ng halalan. Mayroong 3 pagbabago sa paghahain ng disqualification petition. Una, ang petisyon ay dapat na maihain sa loob ng 5 araw. Subalit, hindi dapat magpas sa petsa ng reklamasyon o proklamasyon ng kandidato matapos madiskubring nilabag ang Section 68 ng Omnibus Election Code. Ikalawa, kapag ang isang kandidato ay nasentensyahan ng paglabag may kinalaman sa moral turpitude, natanggal mula sa posisyon o na-convict sa paglabag sa sinumpaang tungkulin sa Section 40 ng Local Government Code of 1991. Dapat na ihain ang isang petisyon mula nung maghain ng Certificate of Candidacy, subalit hindi lalabas sa petsa ng proklamasyon. Lahat ng grounds para sa diskwalifikasyon ng kandidato ay dapat na maihain sa loob lamang o sa loob ng 5 araw matapos ang COC filing. Sa pinakahuling datos ng full body noong Setyembre 8, nakatanggap na ang komisyon ng 100 at 60 petisyon para sa diskwalipika, kansilahin at ideklara ang isang nuisance candidate. DZWG. Nagbanta ang Komisyon ng Eleksyon o COMELEC sa mga electronic wallet operators na maaari silang madamay sa kasong vote buying. Ito ay kung hahayaan nila mga kandidato sa Barangay and SK Kabataan Eleksyon o BSKE na gamitin ang kanilang apps para sa makabili ng boto. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nakapag-ugnayan na sila sa mga e-wallet operators para ipaalala ang mga guidelines hinggil sa digital vote buying. Inabisuhan na rin ni Garcia mga ito na i-monitor ang may mas mataas na transaksyon lalo na sa araw ng halalan. Bukod dito, pinayuhan ang mga e-wallet operators na obserbahin din ang isang individual kung nagawa nitong magpadala ng pera sa 50 hanggang 200 tao sa isang araw. Suportado naman ng mga kumpanya, maging ng mga bangko ang mga hakbang ng COMELEC upang matigil na ang ginagawang vote buying. DZWG. Tinatayang aabot sa 40 milyong pisong halaga ng smuggled na bigas ang nakumpiska ng mga tauhan ng Bureau of Customs o BOC. Makaraang salakayin ng 2 warehouse sa Pulang Lupa sa Las Piñas City at Bacoor, Cavite. Sa ikinasang joint operation ng BOC at PCG, natagpuan ng mga nakaimbak na bigas mula sa Vietnam, Thailand at China. Iginit naman ng may-ari ng mga warehouse, hindi sila ang importer ng bigas at pawang mga trader. Gayunman, hinahanapan sila ng proof of payment ng correct duties at taxes mula sa supplier o importer at pinagsusumiti sa loob ng 15. At kung walang maipakita ay tuluyang kukumpiskahin ang mga sako-sako ng bigas pabor sa gobyerno. Ang nasabing hakbang ay kasunod na rin
nang inihayag ni Pangulong Marcos Jr. na tapusin na ang profiteering, smuggling at hoarding ng bigas sa bansa. DZWG. Nagpahayag ng interes ang Australia at Japan na lumahok sa Joint Maritime Patrol ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Ayon kay Armed Forces of the Philippines AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, ito'y kasunod ng pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Broner na pinaplantya na ang plano para makasama sa nasabing aktibidad ng iba pang mga bansa. Ayon sa opisyal, ito ay bunsod ng irresponsable at agresibong mga aksyon ng China Coast Guard sa West Philippine Sea na nagdudulot ng global isolation ng China, partikular na sa claim nito sa nasabing lugar. Sinabi pa ni Aguilar na habang maraming bansa ang nagpapayag ng suporta sa posisyon ng Pilipinas sa pagtataguyod ng international law sa West Philippine Sea, wala naman ni isang bansa ang kumikilala sa labis-labis na pang-aangkin ng China sa nasabing karagatan. DZWG. Tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating impilan, mahigit 300,000 Pinoy sa US hindi dokumentado. DZWG Patrol Report. Si Dans Guillermo may bitbit ng balita. Sige nga Dan, sa detalye. Inihayag ng Migration Policy Institute sa Washington, D.C. na pang-anim na top source ang Pilipinas ng hindi dokumentadong immigrants sa Estados Unidos. Nasa tinatayang 309,000 ang populasyon ng undocumented Filipinos noong 2021. Sa kabuuan, ang tinatayang hindi otorisadong immigrant population sa US ay nasa 11.2 million noong 2021. Tumaas ito mula sa 11.0 million noong 2019 at pinakamataas na naitalang paglobo ng immigrant simula noong 2015. Ang Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras, India, Venezuela, China, Colombia at Brazil naman ay ang 10 pinakamalaking populasyon na undocumented sa US. Ang paglobo ng hindi dokumentadong populasyon sa US ay dahil sa isang dekada ng pagbaba ng hindi otorisadong imigrasyon ng Mexico at ang mga dumaraming mga nasyonalidad na dumarating sa borders ng US at Mexico at nag-ugat sa visa overstays ng mga migrante mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito si Dans Guillermo nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Dans Guillermo. Oh, wala tayong balita. Ay, nako. Dyan po, ano? Dyan po nagwawakas ang ating pong mga ulo ng balita na nakalap po ng bulwagang balitaan ng news ng DZWG Broadcasting yun, news center ng DZWG Broadcasting Studio. Ayan. Wala pala sila, ano? Alright, medyo may natira pa ho tayong may natira pa ho tayong 6 na minuto. Para ho meron pa ho tayong matalakay, ano? Ito nga po, ayan. Dako ho tayo sa eleksyon. Ano ho? Yung yan ha. Patuloy po na nagbabala ang Komisyon ng Eleksyon sa mga gagawin po mga pandaraya. Andyan ang vote buying. Yan ay bahagi or isang paraan ng pandaraya sa darating na barangay at SK election. Ang vote buying. Kasi high-tech na tayo ngayon. Yung mga e-wallet, ang dali-dali ho niyan na gawin para makabili ng boto.
tatanungin ka lang, anong ano mo? Ha? Anong cell number mo? Pero, ayan, nakipag-ugnayan po ang COMELEC. Nakipag-ugnayan ang COMELEC sa mga e-wallet companies para matukoy ang mga may-ari nito, may-ari ng e-wallet na kung saan kapag 50 hanggang 20 katao na, na siya ay nakapagpadala ng pera, yan, under investigation na po yan. Under investigation na po ng COMELEC yan, yung ganyan pong yan, yeah, 50 hanggang 20 tao, isang araw, kaduda-duda na ho yan. Kaduda-duda na yan. Kaya, sana ito nga, ginagawa po ng COMELEC ang malinis na halalan. Kaya't dapat po tayong sumunod. Kaya yung mga hindi susunod, nasa sa inyo ho yan. Kung yaan ay ng mga nakaraang panahon nagagawa po ninyo, subukan ho ninyo ngayong panahon na ito na sa inyo pong pandaraya sa pamimili ng boto. Katulad ho niyan, patuloy po na nagpapadala ng show cause order ang COMELEC doon sa mga kandidato na nakitaan nila ng paglabag ng maagang pangangampanya. At meron na ring kung merong mga reklamo laban, may reklamo laban sa mga masasabi nating kandidatong parents. Mga kandidatong parents, ano bang kandidatong parents? Bago ho yan. Yan po ang ibig sabihin ng kandidatong parents, mga kandidatong magugulang. Dahil mga magugulang ho yan Kaya ang tawag natin sa kanila, mga kandidatong parents. Pinapatawag ho sila. At yan, binibigyan ho din kayo ng guide. Yung mga kandidato na pumaparehas at sumusunod sa mga patakaran sa eleksyon, binibigyan kayo ng guide ng COMELEC kung paano ang paghahain ng reklamo. Reklamo laban sa mga kandidatong parents. Andyan. Nagbigay na ho siya ng mga para sa inyo. Kaya ito ho, hindi pa nga nag-uumpisa, di ba? Hindi pa nga nag-uumpisa ang eleksyon. Andyan, tingnan nyo na. Meron ng mga legal moves, mga legal na pagkilos ang komisyon ng eleksyon laban sa mga hinihinala ng mga kandidatong parents. Uulit-ulitin ko yung ang meaning ho ng kandidatong parents. Yan mga kandidatong parents, yan po yung mga magugulang na kandidato. Parents, magulang, di ba? Yan, sila yan. Kaya nais at layunin ng COMELEC na maging patas, malinis, mapayapa ang halalang ito.
At bakit mapayapa? Ano, yan, katulad nga po, sinisikap din ho ng COMELEC na huwag magkaroon ng mga karahasan sa mga barangay, kung kaya sila ay tumutukoy ng mga lugar na pwede nilang ideklarang area of concern, no? Hotspot ang isang barangay. Yan. Tinutukoy po nila yan. At pag natukoy, isinasailalim po nila sa control ng PNP. Ng ating pong kapulisan na kung saan sila yung sila ho ang naatasan para panatilihin ang kapayapaan. Kapayapaan at kalinisan sa eleksyon ito na darating na pambarangay at SK eleksyon. Yan ho ang hangarin po ng ating COMELEC. At mayroon din naman po na paalala ang Chief PNP, yung mga pulis, no? Mga pulis na makikisawsaw o magpoprotekta, ano? Sa eleksyong ito, pang barangay, magpoprotekta sa mga kandidato. Pagkiling sa mga kandidato, may babala sa inyo na kayo ay wag na makikilahok. Sapagkat ang barangay and SK election ay non-partisan. Non-partisan yung eleksyon. Ano ho? Kaya't andyan lahat ang mga babala. Nasa sa inyo na po yan. No? Nasa sa inyo na po yan kung kayo ay susunod. Ang hindi sumunod, yan, ipataw ang batas. DZGG. Alright, so, wala na po tayong oras at maraming salamat. Raos po tayo sa ating programa ngayong araw pong ito. Babati naman po natin si Felix Dalla Serna. Isang magandang hapon daw po sa mga viewers. Hello, Ate Deli. Love, love, love. Kay ano pala yung kay Del Castro yung love, love, love na yun. Meron siyang malaking puso. Yan, ang laki ng puso ni Felix na ibibigay, may alay kay Ate Deli. Alright. Okay, so maraming salamat po sa lahat po ng viewers na nakasama ko po sa loob po ng isang oras ng ating programa, sa isang oras na ating balitaan. Yan, si paring Crispin Lambayan. Maraming salamat kay Miss Lorna Ginoves Flores from Dubai, Gilbert Labanja, Felix De La Serna. Maraming salamat sa inyong lahat at sa inyong pag-like and share sa programang ito. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pong may kapal sa kanya pong patuloy na patag-nubay sa DCWG Broadcasting Studio. Higit sa lahat sa pagtitiwala na ipinagkaloob po sa inyong lingkod para ako ay makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan nga po nitong paghahatid ng mga sariwa, nagbabaga at mga balita, impormasyon at siyempre ang serbisyo publiko, yan, palaging naririyan. Lord, maraming salamat po sa inyo pong tiwala na ipinagkaloob po sa inyong lingkod. Alright, sa ngalan po ng aming News Director, June Ariol, sa technical side, G. Laureño at John Paul Del Sura.
Ako naman po si Boyd Guillermo, pansamantalang nagpapaalam at taga-anyaya. Bukas po muli sa ganap na alas 11 hanggang alas 12, Barangay in Action. Magkita at sa alas 5 hanggang alas 6 naman, ito pong Balitang Pilipinas Worldwide. Yan, magkita-kita po muli tayo at magkapanooran. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi, ang DCWG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWD is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.